Ano nga ba ang kahalagahan ng nobelang LP Hastings sa kasunod panahon? Okay, Christy. Ako po, ma? Sa tingin ko naman po sa panahon ngayon, masyado na pong outdated, tsaka makaluma at traditional yung LTE. Napaglumaan na po yun ng manahon, ganun. Christy, bakit naman ganyan ang iyong pananaw sa LP industries mo? Hindi mo ba alam na nasa batas na dapat inaaral ng bawat mag-aaral ng nobelang ito? Since magdi-dismiss na rin naman, aralin at basahin mo etong librong ito. Dapat sa susunod na tatanungin kita, tama na yung sagot. Okay? Okay po, ma. Okay, class dismissed. Oo, tulog na pala ako. Gagawin ko pa nga pala yung pinasahin sa akin ni Ma'am Castro. Weird naman. Napanaginipan ko na tong LKD, kakabasa ko nito. Wait lang, parang pamilyar. Yung mga kwento dito sa libro, hindi nagkakalayo sa mga nadaanan ko nung pauwi ako kanina. Kagaya na lang ng pulubi kanina sa daan. Ha? Ano nangyari dito? Di ba si Mang Tilolo? Mayamang negosyante na nalubog sa utang dahil sa sakit ng asawa niya. Ah, yung nakatira sa kabilang kanto, na inagawa ng bayat lupa ng mga inutangan niya. Oo, siya nga yan. Balita ko nga kung kanina na siya lumapit para bawiin yung mga ari-arian niya eh. Gusto ko lang naman humingi ng tulong sa inyo. Pero lahat kayo pinagdamutan ako. Patay na ang asawa ko at wala na akong matitiran. Tapos ngayon gusto niyo ng awa? Bakit sa akin? Naawa ba kayo? Maawa ka, Tilo! Pakiusap-usap tayo ng maayos. Kailangan pa ako ng simbahan natin. Pareho sila ng kwento ni Kabesang Tales. Tales, nasaan ka? Magandang hapon, Padre Camora. Ano bang sadya mo? Tapos na ang iyong palugit. Ang lupang ito ay pagmamayari ng simbahan. Ngunit, ako ang nagbungkal ng lupang ito sa loob ng maraming taon. Hindi mahalaga yun, Tales. Ulihin si Tales at ang anak niya na lalaki. Huwag isaktan mo anak ko. Meron kang 24 oras para maging pako. Di ba? Magandang hapon, Kapitan. Maaari ko po bang malaman kung ano ng balita patungkol sa aking lupain? Wala na akong magagawa dyan, Tales. Umalis ka na. Mahirap kalabanin ang simbahan. Patawad, Tales. Ngunit wala akong magagawa upang tulungan ka sa iyong problema. Mga kasamahan, ngayong araw na ito, itinatatag ko ang ating gerila. Tawagin niyo akong Matanglawi. Parehas nilang Mabuhay! nilagay ang batas sa Laban! kanilang mga kamay dahil wala nang gustong tumulong sa kanila. Tapos yung mga kachismisan kanina ni Aling Vicky. Kagaya nila yung ugali nila Hermana Penchang at Hermana Bali. Alam niyo ba yun? Ako ko ba't nagagawa yun? Parang mayroon balita kami bagong chika. Naku, inas-ditch daw ni Ma'am Tilo si Father, ah. Hala talaga ba? Balita ko naman kakatapos lang mag-rally ng mga trabahador doon sa bayan. Talaga? Grabe naman. Pero alam niyo ba, yung kabit na mayaman ni Paula, nandyan lang sa kanila. Talaga? Ayun sa may kanto? By the way, may mga 1K ba kayo dyan? Wala kang malagaan ng Europa na inalok sa akin ng Ginoong Simon. Iba talaga pag galing mong bansa. Salamat, Senyor. Tama nga yan, Doña Victorina, hindi kagaya na nung may itim at nagudungis sa inyo. Lumayos na nga rito. Oo, manhin ko.
Nabalitaan mo na ba yung Hermana Penchang? Napipina daw si Tandang Salo, tatay ni Talis. Alam mo, Hermana Bali, mga donya, marahil parusa na sa kanya ng Diyos. Dahil bukod sa siya ay makasalanan, baka di pa siya sisimba. Talaga? Ganun ba siya? Maging noon pa man, meron pa rin mga taong banal-banalan, pero hipokrito naman. Yung love triangle naman kanina, ang tragic ng ending. Teka lang, Pauline. Pag-usapan natin to. Huwag mo akong iwan, Pauline. Kahit maghanap ako ng 3 trabaho, manatili ka lang. Please, Pauline. Tumigil ka na nga, pre. Tara na, Pauline. We're late in our flight. Patawad, Isko, pero hindi mo mabibigay lahat ng gusto ko. Paalam. Tara na, Johnny. Umalis tayo. Kaya na lang ng kwento nila Isagani, si Paulita, tsaka si Juanito Pelaez. Alam mo ba, Paulita, malaki ang pangarap ko para sa mga kabataang Pilipino. Batid kung sa papamagitan nito, mapatagoy din namin ang Akademyang Wikang Kastila para mas katuparan na rin ito. Oh, Paulita, tila malalim ang inisip. Ano problema? Puro na lamang ba ang iyong pangarap sa bayan ang iyong magiging bukang bibig? Paano naman ako? Paano ang mga gusto ko? Paano ko matutupad ang pangarap ko? Paulita, paano ko ba tayo magkakatulungan? Dahil ba mayaman siya? Kaya mo ko iniwan? Patawad, Isagani, hindi sapat ang pag-ibig lamang. Tara na, Paulita. Hindi na tayo sa mga bisita. Mahal kita noon. Ngunit si Juanito ang aking pinipili. Patawad. Nakakalungkot na hanggang sa kasalukuyan, mas matimbang pa din ang pera kaysa sa pag-ibig. Tapos yung mga trabahador na nagrarally kanina, kagaya nila yung mga Pilipinong ipinaglaban ng kanilang mga karapatan sa panahon ng pananakop. Ang pakikibaka nila sa kalsada ang masasabi kong katumbas ng himagsikan sa nobelang aking binabasa. Kahit papano, nakaka-proud na meron pa ding mga tao na gaya nila sa kasalukuyan. At panghuli ay ang dati kong kalaro na si Jo. Si Jo na di kinayang pambubulin na nararanasan niya. Kaya pinili na lang saktan ang kanyang sarili. Tulong! Humingi kayo ng tulong! Ba't nakatingin lang kayo? Anak, lumapit ka lang. Dadaling kita sa ospital. Parehas na nakakalungkot ang kanilang sinapit ni Huli. Huwag niyo saktan ng anak ko! Tatay ko! Maawas niyo! Tay! Saan siya dadalhin? Itay! Maawa kayo! Aba, Julie. Ay, sisimula na yung paglilinis mo. Kaya ka nga nasukan sa kanila ba? Kasi kailangan mo pabayad sa pamilya mo. Pasensya ka na, Hermana. Naiisip ko lang ang aking itay. Aba, walang magagawang pagpapatawad mo, ha? Isipin mo. Dalihan mo dyan, bilisan mo yan, at maglalabihan pa tayo. Opo. Halika rin! Saan niyo ba ako dadalhin? Pansin ka po oras. Kailangan pagbayaran ng tulong mong hiningi para sa nobyo mo na kulong. At sumama ka na lang sa akin. Tawarin niyo po ako. Hindi po ito ang nais ko, Padre. Hindi ko na kaya. Patawad. Napakalupit na ng mundo. Nakakalungkot na sa laban ng mga pansariling interes, hindi ang magkalaban ng natatalo kung hindi ang mga inosenteng walang kamuwang-muwang. Sila ang tunay na mga biktima na nadadamay dahil sa mga kanser ng lipunan. Akalain mo, maski pala ako ay parang tauhan din sa kwento. Gusto mo
lagi yung nasusunod. Napapagod na ako sa mga pautos-utos mo, hindi mo na ako binigyan ng kalayaan. Ano? Ano lakas ng mga loob mong magreklamo dito sa bahay na to? Ako ang Ngayon, napagtanto ko na, hindi lang pala sa lansangan natatapos ang giyera. Kahit sa loob ng tahanan, meron pa din pala. Ganito na ba talaga kalala ang kanser sa lipunan natin ngayon? Sa araw-araw nating pakikisalamuha sa kanila, nasa mga mamamayan pa din pala ang problema. Sa bawat isang mukha na nakakasalubong natin sa daan, sila ay mukha ng mga biktima o naging parte ng gulo sa kasalukuyan. At gaya ni Crisostomo Ibarra, ako ngayon ay namulat na. Hindi irrelevant at outdated itong nobela. Kailangan mo lang mabuhay sa kasalukuyan at timulat ang iyong mga mata. Ikaw, anong halaga ng nobela na to para sa'yo? Nabalitaan mo na ba na Hermana Pertang? Napitin na daw si Tandang sa hospital. Okay. Nabalitaan mo na ba na Sorry? Okay, si Christina. Dadaling kita sa ospital. Amen! Amen! Dala mo dyan. Bilisan mo yan. At magganapin na pa tayo. Opo. Mahalaga. Hindi malaga. Lumayas. Oh, tapos gagawin mo ako nun. Sinipa ang magamit. Ikaw sisipain. Atay din! Nasay ka tanda sa taas. Ano ba yun, kuya? Magdaan-daan ka naman po. Ay, sunod. Ay, lang yan. Ay, naku. Kamusta kayo?